Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 1 to 15, 2025. Okay, pasok tayo sa portal. We have a 9th portal this month of July 2025. Umpisa natin sa July 4. Neptune retrograde. Retrograde, eto na yun. Pagka retrograde, abahan kayo. Joke. Tinakot eh. Okay, we have the Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. Ito yung time na it may shake you up. Shake up no? Yeah, may mga shake up when it comes sa certain relationship, pwede siya sa romantic relationship, pwede rin siya sa friendship. Kung ano mang mga relationship na meron ka dyan, pwedeng may mga malalaman ka, or either maaaring magkaroon ng conflict, hindi pagkakaintindihan, may mga ikakabigla mo, no? This time. And may mga realignment situation. Dito rin papasok na if you need pa magpatuloy or hindi na. No? May mga bagay na ganun. And syempre, andito rin may mga sitwasyon din na pwedeng may magbigay ka ng pagpamahal sa ibang tao or someone's giving you a love. Isa rin doon. Panahon din ito na dapat gawin yung mga dapat mo gawin, no? Kapag ipagpatuloy mo, magpatuloy ka lang. Pwede rin kasi na may mga doubt ka sa buhay o sa isang relationship na pwede siyang magkatotoo or may mga mabivision ka actually, no? Sa iba sa inyo. Yun. Basta make a space lang. Everything have a reason kasi, no? Kaya mangyayari yun. Meron tayong July 6 and 7, 2 portal ito. Venus in Gemini, same time ito ng Saturn in Aries, 7. Sa 7, Uranus enter into Gemini, syempre you're gonna find some creativity. Kumaga may mag-i-sparkling sa'yo na gusto mong gawin sa buhay mo. Kumaga, you're gonna find romantic side of yourself. May mga gusto ka nang i-create sa sarili mo. Halimbawa, sa business mo, sa idea mo, sa magpapalago when it comes sa sarili. Isa rin yun, no? Sa time na ito, magbigay ka ng time sa sarili mo. Kumbaga, mag-meditate ka, ganyan. Kumbaga, para makapag-download ka rin ng sarili mong idea kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Mag-me time ka. This time, kung ano yung mga gusto mo i-create. Siyempre, nangyari in a past 1948, yung nangyari noon ay muling mangyayari muli ngayon. Ibig sabihin, may mga feelings na the last kasi is 1948 yun eh. This time, 2005. May mga feelings na nostalgia, may mga mabivision ka, may mga dreams of past life situation. Kumaga mayroon din mga mangyayari, may mga unfamiliar situation sa iyo this time. Yan, sa July yan or this 6 to 7, may mga ganun. Magkakaroon ka ng pagre-reconnect, ganyan. Magkakaroon ka ng ganun. And syempre, sa iba naman sa inyo, maaring ipaadaan ito sa iyo when it comes to dreams, no? Kung kailangan, maglagay ka na ng note at saka ballpen sa tabi ng higaan mo para yung mapapanaginipan mo o madidreams mo, may isulat mo agad kasi in a second, makakalimutan mo na agad yun. Tapos pag connect mo siya, no, sa nakita ko, isulat mo kaagad. And then, dun ka makakuha ng idea, no, para malaman mo kung ano talaga ang purpose mo in this life. Kasi siyempre magkakaroon ka ng reconnection in the past life mo no? Yan, may mga madidreams ka na mga past na kakilala mo, mga kumbaga yung ikaw doon. Yan, magkakaroon ka ng ganun. Ito rin yung time na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough, no? Spiritual breakthrough or awakening during this particular portal period. Siyempre, meron tayong July 10. July 10 is a full moon in Capricorn, di ba? Ito, ano mo to? Sabi ganun. Ito, interesting tong full moon na to kasi ito yung mga period na may isip mo o ninyo o magkakaroon ka ng reflection sa mga pinagagawa ninyo in the past o mga pinagagawa nyo ngayon, mga ganyan. Magkakaroon ng reflection. May mga bagay kasi na di mo nagawa, hindi mo na pagtuunan ng focus o nagkaroon ng frustration. May mga
yung mga tanong sa sarili mo na dapat pala ginawa ko yun pero di mo nagawa o kaya dapat tinapos ko yun pero hindi pa pala tapos o hindi mo natapos. May mga ganong sitwasyon, ano? Pero this full moon in Capricorn kasi sinasabi dito na want you to get organized. Want you to get a new habit, new ritual, new routine. Routine, Bisaya, ano? And syempre, magkaroon ka ng better goal, no? Take a breath, itapon ang di kailangan, i-release, i-let go, at make a space at magkaroon ka ng mga new routines in life, ang sinasabi dito, no? Yun. Syempre, we have the July 11, Juno direct in Scorpio. Medyo afraid itong time na to, with the July, kasi Juno in direct in Scorpio siya, pwede kasi magkaroon ng biglaang shiftings in life sa buhay mo. Hindi ko naman kayo tinatakot, pero may mga ganong sitwasyon. Kasi it's more on July kasi magiging gano'n. Kasi retrograde tayo, no? Magkakaroon. Kasi basta this month of July is a lot of happening. Lalo na when it comes to a relationship. May mga secret na pwede mag-reveal, na pwedeng mauwi in a breakup o hindi pagkakaintindihan. Pero sa panahon na to, kailangan yung magsalita, no, ng inyong sariling feelings. Kasi kung kikimkimin mo yun, hindi maayos. Para magkaalaman kung ano talaga yung gusto mo, gusto niya, ayaw mo, ayaw niya. No? Para maiwasan nyo rin yung breakup. Mas maganda yung maging open kayo. Reflect what you want or understanding what you really want in life din kasi. No? We have the 13th of July, Saturn retrograde. Ito na yung i-make you force ka na, no? Na magkaroon ka ng settling na mga good foundations in life. Kasi 11, ganun mga nangyari, di ba? Siyempre, minsan kailangan na kasi natin magkaroon ng pagbabalik o mag-upisa to the basic. Start a new beginning in life, umpisahan, start a new beginning, simulan, may mga ganong sitwasyon, or back to the zero, back to the basic, or resetting, no? Mga ganon. Kumbaga, halimbawa sa pag-iipon ng pera, halimbawa ganon, kailangan mo na simulan, umpisahan muli, mga ganyan, diet, health, relationship, or your business. Kapag naumpisahan mo, pag nag-umpisa ka in the basic, magkaka-reset ka o mag-start ka rin yung beginning, August and September, magiging maganda yung resulta nun. Kahit sa aspekto ng buhay mo, sa relasyon, sa business, sa goal, sa sarili, mga ganyan. Beware of self-delusion. Uy, ano ka ba? Ba't ganyan ka? Ba't ganyan ang energy mo? No? Pero dito rin kasi si Dragon din, siguro hindi yung mga sitwasyon, may mga kinikim-kim ka, no? Yung mga pagkikim-kim, at nandito yung pangliling lang din sa sarili, syempre. Yun, kung may mga pinagdadaanan ka na hindi maganda, siguro share your problem or iniisip with sa someone na trust mo, no? Para hindi ka may ganun, na ganito na nagkakaganito sa nakita ko dito. And November, 11 hours, 11 days, 11 months, or by November. No? Kung nandito si Sun, there's a hope. Andito rin yung si mga snow, ibig sabihin, may mga konting, siguro mga konting sakit lang. Ibig sabihin, mga basic talaga. Yan, mga ubo, sipon, sakit lalamunan, daroy, mabigat na pakaramdam, mga ganun lang sa nakita ko dito. Also, November siguro na handito yung situation na may related ka na birthday niya is November. Oy, vacation. Baka iba sa inyo, if ito yung, baka by November is may mga lakad kayo or may mga vacation situation na o mga pinag-isipan nyo. Siyempre, if you are in a dragon situation, kailangan mo siguro muna magbakasyon, magbigay ka ng me time, mag-relax, mag-meditate, mag-rejuvenate, mag-recharge. This is time na magkaroon ka muna ng mental peace, no? Baka rin yung iba sa inyo is you are thinking vacation. A sincere wish will be granted. At nakikita mo naman siguro yan, di ba? Si needle thread, di ba? Kumbaga, ang liit ang butas niyan eh. Kung sincere ka talaga dun sa mga gusto mo mangyari in your life, mag-focus ka dito, no? Sabi nga dito, sincere wish will be granted. If you are sincere in the situation, go. If you're sincere na gusto mo magbakasyon, kung gusto mo talaga, magbakasyon ka. Kung ano man yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, you need to be sincere lang. Magiging okay ang lahat. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you a wiser at the end. Ito na yung sitwasyon na
malalakpasan mo yung mga problema na pagdadaanan mo into your life. Tanda mo, you're the elephant. Diba? Kung elephant is nabubuhay siya ng almost 100 years. Diba? Tama ba ako? Sa pagkakaalam ko, gano'n. Diba? Ibig sabihin, yung mga pinagdadaanan mong hirap o sakit o yung mga pinagdadaanan mong ganyan, naku po, yan ang makapagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para mas maging strong ka pa more at maging matatag ka habang nabubuhay ka. Mas more on wiser ka this time. Syempre, andito yung ending situation, happen. May mga ending situation. Deep personal strengths and peace that assure success. Uy, kung titignan mo dyan, diba, we have the sun and we have the sun. Ibig sabihin, ito obstacle yan. Tapos, di ba, may mga puno na yan. Kumbaga, puno kasi, depende kasi sa puno, no? Pero nahandyan si puno, andyan si obstacle. Ibig sabihin, lakasan mo yung loob mo, kumbaga, i-sure niya sa'yo, because of the elephant din kasi, i-sure niya sa'yo, sa haba-haba din ng pinagdadaanan mo, lahat ng problema mo, itong obstacle na to is may pag-asang darating sa buhay mo. Kung dalawa siyang sun, di ba? Basta maging serious ka lang dito. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, no? Ibig sabihin, may magiging successful outcome happen into your life. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Capricorn. Parang mayroong darating sa yung may mga harmony, happiness, satisfaction, positivity, ganyan. Maaring may mga magkikita, may mga union, may magkikita-kita, maaring family or something happen na fortunate outcome sa buhay mo. Energy ni Capricorn. Tama nga ako. Sasabi ko na. Sasabihin ko pa. Ano ba yun? Sabi ko na. Paano ko pa sasabihin? Ala, ace-ace. Papara-pam-pam. Universe, tapos na to. Okay. Understand. Okay. Okay, ang energy mo, this 1 to 15, ibig sabihin, may mga, may mga kasiyahan. May saya kang mararamdaman. Yung sinasabi dito, no? Siguro within 1 week, 2 weeks, something ganyan. Ako nakikita dito. Or maybe sa iba naman, hindi siya ganun ka-kompleto, pero there's a good news coming in your life. Kumbaga may kasiyahan. No? Ganyan. May mga saya, may mga good news, may mga happiness, fulfillment, achievement, situation happen into your life. Kumbaga, andito na rin yung sitwasyon na hindi man siya lahat is magkakaroon ng granted sa'yo, pero may darating sa yung granted situation. Kumbaga, kung halimbawa, dalawa yung wish mo sa buhay mo, yung isa lang ang darating. Kumbaga, yung isa, in a progress. Yung isa, kailangan sinidil. Yun ang sinasabi ito. Pero, this week is you will become happy. This week, 1 to 15. May mga happiness situation, may mga abundance also, no? Also, this is the overflow sa iba sa inyo. Yan. Overflow of happiness emotions, mga ganyan. And syempre, may nakikita rin ako dito na meron dito na tao or someone, or maybe ikaw, no? Ang nakikita ko sa kanya, hindi ko alam kung galit siya sa'yo, minamaliit ka niya, or maaring ikaw, minamaliit mo yung sarili mo. No? Maaring ganon. Merong isang bagay na hindi na kumpleto or hindi natapos, nagkakaroon ng self-doubt, or may mga kakulangan Actually, hindi ko alam kung may mga mali kang nagawa in the past, o may mga kamalian kang magagawa. Pero, tandaan mo, mag-trust ka lang sa intuition mo, ha? May mga ganong sitwasyon. May konting delay. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kung dalawa yung wish mo, isa lang ang magagrant doon. Kaya yung isa, medyo madidelay siya sa iba sa inyo. Sinasabi rin dito na may tao na i-judge ka. Yun. Sana hindi lahat. Meron kasing lack of closure. Hindi ko alam kung ano yung hindi mo na isara, hindi mo na natapos, hindi mo na na-actionan.
May something akong ganun nakikita sa'yo. Tingnan natin ang dapat mo. Ay, dapat mo. Ano para? Aray ko, nasisinok ako. Anong parating? Teka lang. Ngayon pa talaga ako na ganito, di ba? Inaano ko yung iPad eh. Ano parating? Kay Capricorn. Oo, okay. Ano po ang ibig sabihin? Parating. Okay, we have the 10-10, no? In the tower. The 6 of... Okay. Ang nakikita ko, ang parating sa'yo, merong isang sitwasyon sa buhay mo na maire-release mo na. Kumbaga, pwede siya magtapos, ganyan. Kumbaga, makakaramdam ka ng freedom. Ganyan. May mga sitwasyon na maaring malalaman mo na kung ano yung gusto mo sa buhay. Maaring malalaman mo na kung ano yung gusto mong direction in life. Maaring na handle sa isang sitwasyon sa buhay mo na ang parating din sa'yo is maging more independent ka or kaya handle yung sitwasyon na i-release mo yung iyong limiting beliefs. Releasing your limiting beliefs in lives. No, maaring na dito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng pagdidesisyon, magkakaroon ka ng action, o magkakaroon ka ng clarity, o may mga bagay o sitwasyon na this time na a-actionan mo na or itatama mo na. Yun na nakikita ko sa dito. Also, the ending of a situation. Ibig sabihin, may mga struggle, problem, burden happen in the past na maaring ito is magtatapos na. Yun na nakikita ko sa dito. Ang parating din sa iyo, may tao dito, of the 5, may taong nag-iisip, or something nag-iisip or naghihintay siya. No? Hindi ko alam kung nag-iisip siya o naghihintay para kausapin ka. Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, meron. Sa iba naman sa inyo ay mayroong, kasi andito ka sa sitwasyon mo na parang naghahanap ka ng tamang direksyon sa buhay mo. Doon. Kumbaga nahandun yung, siguro in the past, there's a pain, sadness, or searching for an pagtahak ng isang landas. Maaring ganun sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Maaring din may mga sitwasyon. May tao or ikaw, may tao na nagkakaroon siya nag-a-isolate siya sa sarili niya dito. May pag-a-isolate. Maybe this is you also or someone into your life. May pag-a-isolate sa sarili niya or handin yung thinking of a sadness, loneliness, or handin yung situation na may mga bagay na pinanghihinayangan, maybe, o nanghinayang, o regret. Itong nakita ko. May tao ko nakikita ng gano'n. Meron din parang may gusto mag-apology sa'yo. Maybe ikaw or someone want ng apology. Hindi ba nananakit yung likod nyo o may sakit ka sa bandang likod? May taong akong nakikita ngayon. In the past, maaaring nagkaroon ng mga pagbabackstab, backstab, rock bottom sa iba sa inyo. May mga tao na hindi naging maganda yung energy niya sa iyo. Or maybe this is you. Ano ang dapat iwasan? Ala, bakit ganito yung iPad ko? Parang hindi siya nag-run. Parang hindi siya nag-run. Ako lang nag-run. Ano yun? Ay, ate. OA. Ate OA yan. Tingnan natin. Hinggaan nyo na. Pagbigyan nyo na yung ate nyo. Magkakaroon ka dito ng clarity. No, ay nasabi ko na pala yun. Na magkakaroon ka ng clarity or magkakaroon ka ng decision making dito. Ano dapat iwasan ni Capricorn? May mga taong ayaw sa'yo, no?
Parang may struggle yung iba dito. Parang nag-i-struggle kayo. Dapat iwasan. Okay. Okay, Capricorn, iwasan mo daw yung overthinking, no? Kasi hindi ka naging stable. Iwasan mo rin na hindi ka mag-focus sa sarili mo. Iwasan mo na hindi ka more maging wiser and stronger this time. Iwasan mo na ma-feeling stuck or mag-focus sa mga dissatisfaction at hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo yun. May mga opportunity kasi na darating sa iyo, no? Huwag mong i-reject yun. May mga sign na ibibigay sa iyo na kailangan mong mag-focus. Either sa panaginip mo, sign sa song, sign sa number, or sign sa mga kausap mo. No, may mga sign na pwede mo ma-reject. Iwasan mo na hindi ka mag-trust doon or hindi ka makapokus doon. Iwasan mo ang hindi maghigpit. Siguro sa money o sa mga isa rin yun, sa money, iwasan mo hindi ka makapaghigpit or hindi ka maglagay ng boundaries or limitations in life. Kumbaga, kailangan mo rin kasing ma-awake ka, no, sa mga bagay-bagay mo this time. Iwasan mo na mangako o magbigay ng pangako na hindi mo naman kayang tuparin. Or, maaring hindi rin ikaw to ha, kasi hindi kayo lahat is ganon. Maaring when it comes sa pangako, hindi lang siya sa tao. When it comes sa pangako rin sa sarili mo. Halimbawa, nangangako ka na kailangan mag-iipon ako ng pera, pero hindi mo magawa. Di ba? Iwasan mo yung ganon. You need to be stable. No? You need to focus. Iwasan mo na ma-burnout ka, ma-anxiety ka, chaos, or hindi ka makapagpahinga. No? Iwasan mo ma-stagnant, iwasan mo yung stress in life, ganyan. No, iwasan mo na hindi ka magbigay ng time sa sarili mo. At syempre, sinasabi dito na you need to be aware din. Iwasan mo hindi ka maging aware sa mga salita mo, sa mga actions mo, sa mga gagawin mo, sa mga ideas mo. Ganyan. Kumbaga, wag ka lang magkaroon ng thinking of peaceful pero hindi mo alam behind your back ay may nangyayari nang hindi mo alam. Diba? Yun. Kaya sinasabi dito na mag-trust ka rin sa intuition mo. Kung may mga bagay na kailangan depensahan at protektahan mo yung sarili mo, gawin mo in a right way. Kung tama ka naman, ha? Sa financial mo, ingatan mo. Tingnan natin yung love. Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Yung anak ko napatalo siya. Nilingon ka kasi siya. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay na nitong taon to, kasi maaring nagkaroon na ng hiwalayan sa iba, no? Kasi andito na si Chariot, no? Andito na rin si Movement. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, maaring hindi na kayo nag-uusap, or nagkaroon ng pag-block, or hando na yung sitwasyon na maaring may nalaman ka sa kanya, no? Pero ang nakikita ko dito, maaring itong tao na to is gusto niya uling kumonek sa'yo, or ikaw ito ha, pero nalilito siya. Handun yung kaba, takot, anxiety, stress. Medyo may delay sa kanya, sa nakita ko dito. Maaring nagkakaroon siya ng very overwhelming siya sa mga information na meron siya ngayon, either sa'yo or to something. Sa nakita ko, pero handun yung sitwasyon na gusto niya kumonek sa'yo at gusto niya magkaroon ng resetting sa nakikita ko sa kanya. Pero medyo delay to ha, sa iba sa inyo. Maaring mag-apology siya or want to connect itong tao to or want to resetting. Maaring makaka-receive ka ng communication or text message dito sa tao na to. Hindi ko lang alam kung kayong dalawa is long distance or handun na sa nagkanya-kaya na kayo ng kanya-kanyang lugar. Ganyan, sa nakita ko dito. Pero kung nagkahiwalay kayo, handun yung sitwasyon, pero delay siya, delay. Handun yung sitwasyon na, kasi may takot na nangyayari sa kanya. Siguro alam niya sa sarili niya na baka hindi mo siya tanggapin or hindi maging okay, mga ganon.
Pero kasi hindi si Ten of Pentacles, ibig sabihin, nandun sa sitwasyon na gusto niya magkaroon ng reconnection, magkaroon ng connection ulit sa'yo. Yan ang nakita ko dito. Kaya medyo nag-jungle siya. Kung ikaw is single, sorry if you are a single, kung single ka naman, sa nakikita ko dito, magbabago daw yung buhay mo eh. Magbabago yung buhay mo. May tao dito, magbabago yung buhay mo. Maaring may tao dito na siguro nasa 28 to 40 to 45, something ganun, pataas. Nako-connect sa'yo. Sa nakita ko dito. Kung kayo is in a relationship, sa nakita ko dito, may mga stress, hindi na mawawala yun sa isang relationship. Pero with the Ten of Pentacles, andito kayo you try to make it balance, no? Yung relationship na to. Kasi alam nyo sa sarili nyo, yung inyong mga responsibilidad at alam nyo yung inyong mga pangako in life. Dito, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, matagal na kayo nito, no? Sa iba sa inyo, matagal na kayo, you're doing your best in this relationship, kahit na minsan, may mga situation na, alam mo yung parang nagtitigan na kayo, alam nyo na yung iniisip niya, alam mo na yung iniisip, parang ganun na lang kayo, ganun. Kumbaga, kung hindi man kayo, alam mo na yung nasa isip niya at alam mo na niya yung nasa isip mo. Handin yung understanding, no? Sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa inyo dito. Kaya handin yung balancing situation, handin yung harmony, ganyan. Handin yung balance, handin yung syempre, when it comes naman sa relationship, ups and down naman ang relationship, ganun talaga. Pero with the Ten of Pentacles, kayo, no? Maaring kayo forever or maaring matagal na talaga kayo nito. Yun. Tingnan natin ang money. Natching ako. sorry. Anak, wag ka sa ulo ni mami. Delikado kapag nasa ulo ka ni mami. Anak ko. Kasi makapupuan niya ako sa ulo. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta po ang money ni Capricorn? 1 to 15. Bakit ang money mo medyo palaging hirap? Ano? Bakit ba ganyan? Okay. Masyado kasing masyado kang mabait. Alala, Galileo. Okay, when it comes sa money to 1 to 15, medyo hindi ko nakikita yung successful niya. Hindi siya kasi stable. Siguro dahil sa matulungin ka o may pinagbibigyan ka, baka kaya hindi siya nagiging stable. Maari din sa iba sa inyo na nagkakaroon kayo ng pagpapabaya or maybe nagkakaroon ng distraction when it comes to your money. Ganyan. Kaya nakikita ko medyo unhappy or magkakaroon ng mga delay or ano yung sitwasyon na hindi siya magsa-success. Hindi ko pa nakikita yung success, pero hindi siya stable yung money mo. No? Pero alam ko naman na hindi ka nawawalan ng pag-asa doon. Kumaga, it's more on negativity. Ito. No? Sa nakikita ko. May mga distraction na nagaganap o nangyayari para lang makaipon ka ng pera. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa money. Siguro, mag-start ka na ngayon, no? Tulad ng sabi ko kanina, di ba, sa portal, kailangan na back to the basic. Tingnan natin, any opportunity pa? Ano po to? Ano?
Lakasan mo yung loob mo. May takot. Matagal na to. May darating na magkakaroon ng pagbabago. Ingatan mo ang sarili mo. Di ba, binibigyan ko kayo ng message, ano? Hindi, kasi may nakita akong something. May isang malaking, may gulo na magaganap o mangyari at night. Hindi ko alam kung sa'yo to or sa lahat, hindi ko alam. Pero magkakaroon ng depression. Ganun ang nakikita ko. Siguro hindi naman to lahat. Okay. Ang iba pang opportunity sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, mayroong may tao dito na magulo yung isip niya, pero pilit niyang kinokontrol yung takbo ng isip niya na to, no? Pero meron siya mga iniilusyon, dinidream, or andun yung sitwasyon na nagkakaisip siya ng mga negativity. Ganyan. May depression ako na nakikita sa kanya dito. Siguro when it comes sa isang relationship, siguro andito yung sitwasyon na may tao na disloyal sa'yo. Halimbawa, sa kasamahan mo sa trabaho, karelasyon, kapatid, o kaya kung sino man itong nakakonect sa'yo. Maaring ganun, no? Yun, may tao kasi ako nakitang disloyal, na wawalan siya ng pag-asa, pero andito yung tao na kailangan niyang intindihin yung mga bagay-bagay, yung nakikita ko dito. Kung baga ako nagkakaroon ng struggle in life, pero pinipilit niyang nilalakasan yung loob niya at pilit niyang iniintindi yung bagay-bagay na to. Sa iba sa inyo, siguro may mga kakulangan sa tulog, no? Kung kinakailangang magbawi ng tulog, matulog din pag may time. Meron din ako nakikita dito, anak! Dami dayo! Akang yun. Dami. Dun. O, bakit? Pinagtatanggol pa yung kapatid mo. Eh, siya naman na may kasalanan. Pinagtatanggol niya yung kapatid niya. Nakikita ko dito, maaring may tao na nakikita ko dito, may taong gusto makipagbati sa'yo, pero nahihirapan siya. Maaring ikaw ito or someone. May taong gusto makipagbati, makipag-usap, pero medyo stress siya eh. No? Medyo nagkakaroon siya ng depression dito kasi hindi niya alam paano. Palagi kanya naiisip sa gabi o palagi kanya nasa isipan. Gusto niya ng teamwork, harmony, peaceful. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Advice. Or maybe this is you. Vice versa. Advice. Okay, ang advice sa'yo, Capricorn, sabi dito, huwag ka daw mapanghihinaan ng loob, no? Kung ano yung mga goals na gusto mo tahakin, gawin mo. Huwag ka daw masyadong, sinasabi rin kasi dito, don't be alone. Ganyan. Kumbaga, huwag mong i-separate din yung sarili mo sa ibang tao. Kung kailangan mo ng tulong na magagaling sa ibang tao, gawin mo o humingi ka ng tulong. No? Sinasabi rin dito na huwag kang malack of confidence or umiwas ka sa mga tao rin na disloyal, mangloloko, ganyan, or mga tao hindi very supportive sa'yo. Iwasan mo na hindi ka magkikipit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to speak out din at huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Sinasabi dito ni card. Patient lang din. Patient. Kung may mga bagay na kailangan siya sa atin, alamin, hanapan ng katotohanan, ng solusyon, gawin mo. Kung may mga dapat na i-withdraw mo na. May mga kailangan na i-disconnect mo. O kaya may mga, sabi ko nga dito, back to the basic, kung kinakailangan, scan. Kung mga dapat na i-research, alamin, siya sa atin, pag-aralan,
aksyonan, and gawin mo. No, ang sinasabi dito. Huwag ka magpa-stuck, take it action, moving forward, you need to be aware, motivation, go ka sa passion mo, and syempre, huwag yung in and out action. Pero, hindi ko naman sinasabi na mga madali ka in life, pero sabi ko nga, di ba, alamin mo, yun ang needed. Use your smart mind or yung wisdom mo, sinasabi dito, kailangan mo na rin kasi na ng new directions in life. Confident, start a new mental health. Siyempre, kung kinakailangan mo na may mga dapat baguhin in life, baguhin mo na. Mag-going toward ka sa mga new idea mo, sa new direction mo. And syempre, use your intellect. Syempre, isa rin yun, sinasabi dito. Yun. Aralin mo yung mga bagay-bagay in life. Kasi para nahandito si needle and thread, diba? Para mag-grant yun. Para itong mga blockage or obstacle na yan, mag-success o madaanan mo, magsasuccess siya. Arigatou namaste, God bless.